Hello mga kapaniki, andito na naman tayo sa ating maiksing kuwento ng kababalaghan. Simulan na natin ang kwento na ang mansyon sa dulo ng baryo. Sa pinakadulo ng barangay San Isidro, nakatayo ang isang mansyon na matagal nang iniiwasan ng lahat. Malaki ito, kulay abo ang mga pader at nababalutan ng baging at lumot. Kahit tanghaling tapat, tila laging madilim ang paligid nito. Walang ibon na lumalapit, walang batang naglalaro malapit doon. Tinatawag ito ng mga matatanda na mansyon ng mga patay. Ayon sa kwento, itinayo ang mansyon noong panahon ng Kastila ng isang mayamang pamilya, ang mga Di Almonte. Ngunit isang gabi, bigla na lang nawala ang buong pamilya. Walang bangkay, walang bakas ng pakikipaglaban. Kinabukasan, may mga magsasakang nagsabing nakakita sila ng aninong may pakpak na lumipad palabas ng mansyon habang umuugong ang hangin. Simula noon, pinaniniwalaan ng mga taga-baryo na may aswang na naninirahan sa loob ng mansyon. Ang pagdating ni Lucas. Pagkaraan ng maraming taon, dumating sa San Isidro ang isang binatang nangangalang Lucas. Isa siyang manunulat na naghahanap ng tahimik na lugar upang tapusin ang kanyang nobela nang inalok siya ng munisipyo na manatili sa lumang mansyon. Dahil libre raw ito, tinanggap niya agad. Kahit pa may mga babalang ibinulong ang mga tao. "Delikado yan, iho," sabi ng matandang si Aling Rosa. "May kumakain dyan sa gabi." Ngunit hindi naniwala si Lucas. Para sa kanya, kathang isip lamang ang mga aswang. Sa unang gabi niya sa mansyon, napansin agad ni Lucas ang kakaibang katahimikan. Walang kuliglig, walang hangin. Tanging tunog ng kanyang mga yabag sa lumang sahig na kahoy. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, may narinig siyang mahihinang yabag sa ikalawang palapag. "May tao ba?" sigaw niya. Walang sumagot. Maya-maya, may tumulo mula sa kisame. Akala niya ay tubig, ngunit nang tumama ito sa mesa, napansin niyang mapula ang kulay. "Dugo!" Ang babae sa salamin. Kinabukasan, napansin ni Lucas ang isang malaking salamin sa silid tulugan. Luma ito, may ukit na mga simbolong hindi niya maintindihan. Habang nagsusulat siya sa gabi, biglang gumalaw ang refleksyon niya sa salamin kahit hindi siya gumagalaw. Sa likod niya, may lumitaw na isang babae. Maputi ang balat, mahaba ang buhok at pula ang mga mata. Ngumiti ito. "Bakit ka nandito?" tanong ng babae. Pero hindi gumalaw ang kanyang labi. Nang lumingon si Lucas, wala na ang babae. Ngunit sa salamin, nakangiti pa rin siya. Ang tunay na anyo. Sa ikatlong gabi, nagising si Lucas sa tunog ng pagkiskis sa bubong. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang isang nilalang.
kalahating babae, kalahating hayop. May pakpak na parang paniki, mahahabang kuko, at bungangang puno ng pangil. Isa itong aswang. Bumaba ito mula sa bubong at pumasok sa mansyon na parang usok. Biglang bumakas ang pinto ng silid ni Lucas. Matagal na akong nag-isa. Bulong ng nilalang. Gutom na ako. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang aswang ay ang huling Di Almonte. Isinumpa siya ng sariling pamilya matapos siyang magkasala sa sinaunang ritual. Upang mabuhay, kailangan niyang kumain ng dugo ng mga taong maglalakas loob pumasok sa mansyon. Ang pagtakas. Ginamit ni Lucas ang natutunan niyang ritual mula sa lumang aklat na nakita niya sa silid-aklatan ng mansyon. Asin, bawang at isang dasal na halos hindi mabasa. Habang sumisigaw ang aswang sa sakit, tumakbo si Lucas palabas ng mansyon. Kahit pa hinahabol siya ng mga pakpak at matinis na halakhak. Pagsikat ng araw, biglang tumahimik ang lahat. Ang wakas o simula, nakaligtas si Lucas, ngunit hindi na siya bumalik sa San Isidro. Ang mansyon ay nanatiling nakatayo hanggang ngayon, tahimik, madilim at naghihintay. Sabi ng matatanda, hindi patay ang aswang. Naghihintay lamang ito ng panibagong bisita. Maraming salamat sa pakikinig mga kapaniki. At si Lucas ay nakaligtas. Sana wala nang ibang mangahas na pumasok sa lumang mansyon para wala nang mabiktima. At sana tugunan ng at aksyonan ang pagsira sa lumang mansyon. Maraming salamat mga kapaniki.